Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ruel Bulalake at shoutout kay Aurel Hodires. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ngunit sa oras na iyon, ang mga taong nasa labanan ay nakatuon lamang sa labanan na nasa harapan nila, at ang mga taong hindi nakikibahagi sa labanan ay sabik ding nanonood ng labanan. Pagkatapos ng lahat, para sa sino man, ito ay isang bihirang kaganapan sa 10,000 taon. Mahigit 100 milya silangan ng lambak, ito ang tanging paraan upang makaalis sa lambak. Kapag lumabas ka sa lupain ng nakulong na dragon, dadaan ka sa isang bundok na kagubatan na latian, na lubhang mapanganib. Sa ilalim ng matatayog na puno, mayroong lahat ng uri ng malalalim na latian. Maaaring may mabangis na hayop o malalalim na hukay sa mga latian. Sa sandaling bumagsak ang mga tao, kadalasan ay kailangan nilang balatan ang kanilang mga balat kahit na lahat sila ay mga monghe. Nang pumasok ang grupo ng mga tao ng Zengdao sa lupain ng nakulong na dragon mula rito, maraming tao ang namatay dito. Mayroon pa ring ilang ibabaw ng tubig na nasira sa ilang latian. Halatang may nahulog dito. At sa ganitong mapanganib na kagubatan ng latian, kung nakatago ay nakatago pa rin. Mga puno, dahon sa loob, at kahit ilang damo, ilang kakaibang hitsura ng mga tao, nakatago sa kanila. Kung titingin ka sa ibaba, makikita mo ang hindi mabilang na maliliit na itim na batik sa karamihan ng swamp forest. Panginoon, sa oras na ito, isang maitim na figure ang tumalon sa harap ng latian, bahagyang naka-arko, tulad ng isang patay na tao, at ang kanyang puting mukha ay puno ng paggalang. Well, kamusta? Sabihin sa Panginoon ng palasyo na ang 72 demonyong general ng sektang demonyo ng langit ay namuno sa mga tropa at nagtayo ng isang ambush sa kuta. Hanggat dumating ang gang ng tamang alyansa, maaari tayong bumuo ng isang pagkubkob sa isang iglap. Sabi ng subordinate, ang grupong ito ng mga tao ay hindi iba, ito ay ang palasyo ng demonyo sa 3 palasyo at 4 na palasyo ng angkan ng demonyo, at ang pinuno ay ang pinuno ng kanilang palasyo, ang demonyong North Heaven. Nakatakda na ba ang labasan? Tumanggo ang Magic North Day para magtanong ng paraan. Ayon sa kahulugan ng pinuno ng palasyo, ang isang medyo malaking escape exit ay espesyal na inilagay. Kapag nagsimula na ang labanan, ang mga taong gustong tumakas ay maaaring mabilis na lumikas mula sa exit. Magaling. Ngunit may isang bagay na hindi ko alam. Tanong ng nasasakupan. Magic North Day smile, sinusundan mo ako ng higit sa 300 taon, kahit na ikaw at ako ay Panginoon at tagapaglingkod, ngunit maaari mo ring sabihin ito. Ang aking mga nasasakupan ay naniniwala sa kahulugan ng Panginoon at hindi ng ahas na maliitin ang kanilang mga sarili. Kung hindi, hindi kailanman magkakaroon ng pangalan ng ating sekta ng Chanmo sa 3 palasyo at 4 na bulwagan ng ating pamilya ng demonyo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang aking mga nasasakupan ay hindi. Dahil ang pinuno ng sekta ay nagpadala ng 72 demonyo upang tambangan ayon sa maingat na kuta. Ang pinuno ng sekta ay dapat na gumawa ng napakadetalyadong pag-aayos para sa pagpili ng mga kuta, bakit sinadya niyang maglabas ng escape exit? Kumunat ang noo ng nasasakupan at nag-alinlangan. Depende sa mga kondisyon ng lupain dito at sa mahusay na idinisenyong kuta ng Morbate Ian, mapapatunayan niya talaga na ligtas ang pananambang sa kanilang sekta ng demonyo sa langit. Kapag ang mga tao sa tamang paraan ng alyansa ay pumasok sa latian, malaki ang posibilidad na sila ay mamatay o mamatay. Kahit na ito ay upang i-highlight ang kanilang pagkubkob, ito ay tiyak na lubhang hangina. Gayunpaman, mahirap talagang maunawaan na ang napakagandang pagkakataon ay ang sadyang bigyan sila ng paraan upang mabuhay.
Kapag naglalaban ang dalawang hukbo, sa tingin mo ba ay walang katapusan ang pakikipaglaban ng isang sundalo at isang sundalo? Halatang hindi. Ang moral, sa katunayan, ang ubod ng digmaan sa pagitan ng dalawang hukbo. Kung ang dalawang hukbo ay matalo, hindi mahalaga kung gaano karaming mga sundalo ang mayroon, hindi nila malalampasan ang pagkatalo. Ang masamang hilagang langit ay tumawa. Mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, maraming mga kaso kung saan ang mas kaunti ay mas mahusay kaysa sa higit pa, ngunit sa mga kasong ito, ang moral ay tumatakbo mula simula hanggang wakas. Oras man, heograpiya, o kasanayang militar ang nangunguna sa mananalo, dahil natalo ang moral ng kalaban kaya siya nanalo sa tunggalian. Naiintindihan ng aking mga nasasakupan na ang kaugalian ng patriarch ay hayaan silang makatakas pagkatapos na tambangan, upang maraming mga tao ang pipiliin na tumakas kapag sila ay naguguluhan, na nagpapaluwag din ng kanilang moral. Tumanggo ang nasasakupan. Maraming matuwid sa pagkakataong ito. Kung hindi nila bibitawan ang landas ng kanilang kapanganakan, sila ay magsasama-sama upang mabuhay. Sa panahong iyon, mahirap para sa atin na harapin. Mapait na bamantong hininga ang dyablo. Kung magkakaisa ang tatlong pamilya, ilang tao sa mundo ang makakalaban. Ang labanan ng nakulong na hayop ay sa wakas ay magsisimula sa labanan ng hayop. Paano ang dalawa pang bulwagan? Tanong ng demonyo. Ambush din. Sa pagkakataong ito, tagumpay lamang ang pinahihintulutan, ngunit walang kabiguan ang pinahihintulutan. Tandaan, ang layunin natin ay hindi ang patayin ang lahat ng tamang gangster, ngunit ang agawin ang mga tanikala ng Diyos at iba pang kayamanan ng Magic Dragon. Ito ay napakahalaga para sa pagbabagong buhay ng aming pamilya ng demonyo. Kung ang aming pamilya ng demonyo ay maaaring magkaroon ng isang orihinal na masamang ninuno, bakit tayo nabubuhay sa gulo ngayon? Isipin mo dito, Demonyo North Sky Language Gas Firm, mga mata na puno ng determinasyon at bakas ng galit. Dapat gawin ang mga bagay at dapat gawin ang mga aksyon. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit nagtatambangan ang mga demonyo dito. Alam nila na hindi kayang nakawan ng hard robbery ang tamang tao, kaya ambush on the way ang kaya nilang gawin. Naiintindihan ko, at opisyal kong sinabi sa lahat ng kapatid na demonyo na kung hindi sila magtatagumpay, sila ay magiging mabait. Nang marinig ang mga salita ng kanyang mga nasasakupan, agad na tumanggo ang demonyong Bait-Iyan na may kasiyahan, ngunit saglit, muli siyang sumimangot, nga pala, nag-aaway ang gang ng mga magnanakaw ng aso sa kanang bahagi. Hiniling ko sa iyo na magpadala ng mga especially iya upang makita ang sitwasyon. Hindi pa ba sila bumabalik? Suzerain, alam mo rin na hindi tayo nangangahas na ilantad ang ating kinaroroonan sa ngayon, kung hindi, mawawala sa atin ang lahat. Kaya bagaman 100 kilometro lamang ang layo, ang mga especially iya ay napakaingat, at ang kanilang kinaroroonan ay magiging napakabagal, mga nasasakupan. Ito ay isang magandang bagay para sa Devil Bait-Iyan na tumanggo ng kanyang ulo at kumilos ng maingat. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay dapat na nakatuon sa pangkalahatang sitwasyon. Gayunpaman, sa oras na ito, isang itim na figure ang sumugod sa Panginoon, bumalik na ang mga especially iya. Masaya ang aking mga nasasakupan. Sa pagtatapos ng kwento, isang demonyong taga-manman na nakasuot ng itim ang mabilis na naglakad papunta sa kagubatan at lumubog. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang espesyal na ruta upang maiwasan ang lahat ng mga panganib at pumunta sa demonyong North Heaven. Ako ay nakita ang Panginoon. Huwag maging magalang. Ano ang sitwasyon sa hinaharap? Ang mahiwagang hilagang langit ay tumingin sa malayong kalangitan ng kidlat at kulog. Ito ay lubhang kakaiba. Hindi katakataka na ang mga taong iyon ay kayang lumaban, ngunit napakalitong gawin ang gayong. Malaking labanan, ang tuktok ba ng asul na bundok ay nakikipaglaban sa walang hanggang dagat? Tanong ng dyablo. Sa simula pa lang, hindi pa nakapasok ang mga demonyo sa lupain ng nakulong na dragon. Para tambangan, itinatago nila ang kanilang kinaroroonan. Natural, hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa loob. Hindi. Ang tuktok ng ang asul na bundok, ang immortal na lugar sa dagat at ang Yaoshen Pavilion ay magkatuwang na umaatake sa isang tao. Oo, nilunok niya ang kakanyahan at dugo ng Magic Dragon, at siya ay naging isang baliw na dyablo. Kaya, pagtingin sa itaas, sa ilalim ng kumukutitap na kalangitan, mayroon ngang, nagkaroon ng malabong itim na gas na naipon. Hindi ba't ang malakas na itim na gas ay ang magic gas?
Sino ang lalaking ito? Magic North Day biglang may nasasabik na magtanong ng paraan, Aaron. Aaron. Magic North araw biglang isang leng, medyo pakiramdam ang pangalan na ito hindi pangkaraniwang pamilyar. Eksakto, sagot ni Wen. Suzerain, narinig ko na si Aaron ay isang tao mula sa lupa, ngunit sa lalong madaling panahon pagkatapos niyang dumating sa mundo, naisip niya na nahulog siya sa walang katapusang bangin at namatay. Gayunpaman, siya ay naging isang misteryosong tao at umunlad sa bulwagan nang maglaon, sinira ng nihilist ang daang-libong kalyadong puwersa ng Medicine God Pavilion, at ang labanan sa tuktok na rurok ng Flint City ay isang hindi kapani-paniwalang tawag para sa sakuna ng mga nakakalat na immortal, ito rin ay isang kakilakilabot na sakuna para sa pagtitipon ng apat na Diyos at mga hayop. Ang Aaron ay tila nakaligtas sa kapahamakan. Nagmamadaling magulat ang mga nasasakupan. Damit bagamat siya ang Panginoon ng masamang paraan, siya ay palaging isang magiliw na tao. Ang pagmumura ay bihirang makita sa kanyang bibig. Gayunpaman, nang marinig niya ang mga gawa ni Aaron, hindi niya napigil ang sumigaw sa kanya. Kahit alin sa mga bagay na ito ay sapat na para sa sinuman na mamatay ng 100 beses, ngunit ginawa lamang ni Aaron ang lahat sa pamamagitan ng kanyang sarili ang punto. Ay, hindi sapat ang metamorphosis upang ilarawan ang taong ito, hindi sapat ang pagkabigla upang ilarawan ang kanyang inner shock. Kaya ang isang standard na, Aido, ay ang pinakamalakas na pagpapahayag ng libu-libong mga emosyon. Ang taong ito ay napakasakit na nakatingin sa langit sa malayo. Ayon sa kanyang mga kwalipikasyon, siya ay talagang kwalipikado. Sabi ni Lao Tzu, bakit naging ganoon ang langit sa ibabaw, kaya't hindi mapigil ang mapabuntong. Hininga isang ngiti sa gilid ng kanyang bibig at tumingin sa kanyang mga nasasakupan, mukhang muling lumitaw ang masamang ninuno ng angkan ng demonyo. Ang ninuno ng kasamaan ay ang nagtatag ng angkan ng demonyo. Ngunit pagkatapos ng simula ng langit at lupa, siya ay pinatay ng orihinal na Diyos. Ano ang ibig mong sabihin sa biglang pagdating ng patriarka? Tingnan subordinate hindi maintindihan, masamang north araw ng isang ngiti, tumingin sa langit sa banda roon, paraan, ikaw hayaan ang especially iya ulitin ang mga unang salita. Agad na nagkatinginan ang especially iya at ang kanyang mga kampan. Hindi nila alam ang ibig sabihin ng magic bait iyan. Gayunpaman, dahil sinabi ito ni Mo Bait iyan, ang especially iya ay hindi nang ahas na pabayaan ito, at nagmamadaling inulit ang lahat ng kanyang mga naunang salita. Pero nang sabihin niyang nilamon ni Aaron ang dugo ng Magic Dragon at galit na siya rito, hindi niya maiwasang mapatitig. Halos kasabay nito, biglang napagtanto ng kanyang mga nasasakupan na pagkatapos niyang mabigla, hindi niya maiwasang tumingin sa Magic North Sky at sinabi, Panginoon, ano ang ibig mong sabihin? Ang Magic Dragon ang pinakamasamang bagay. Kung nilunok ni Aaron ang dugo ng Magic Dragon, ibig sabihin ang lalaking ito ay may dugo ng aking demonyong pamilya sa kanyang katawan. Ang masamang hilagang langit ay tumatawa ng isang paraan. Kung may mga ganyang Panginoon sa aming angkan ng demonyo, hindi ba't kailangan lang nilang magtago sa lahat ng direksyon, kundi maging. Balang araw ay maaari silang lantarang magdeklare ng digmaan kasama ang tamanggang ng mga magnanakaw ng aso. Kapag iniisip ko ang magandang kinabukasan, hindi ko maiwasang matuwa. Ang Magic North Day ay halatang inaabangan ang magandang kinabukasan na ito, hindi tumitigil ang ngiti sa sulok ng bibig. Na may bahagyang ngiti, nakangiting sinabi ni Mobay, lokong bata, ano ang silbi ng pagiging uto? Pumunta sa iba pang 2 bulwagan at ipaalam sa kanila na ang plano ay nagbago. Hayaan silang lahat ay magtipon dito sa loob ng 10 minuto. Nakangiting tumanggo ang mga nasasakupan niya, pero parang sobrang saya nilang offline. Natigilan sila at sinabing, Master, ano ang gusto mong gawin ko? Ang susunod na segundo, sinasalamin niya ang kanyang sarili, at ang tuktok ng kanyang puwit ay tumakbo pabalik pababa. Sa loob ng isang sandali, 2 grupo ng mga kakaibang tao ang mabilis na tumakbo palabas ng kagubatan. Sa isang banda, para silang mga taong gawa sa malalaking bato. Matatangkad sila at matangkad, ngunit bawat isa sa kanila ay may mabangis na mukha. Ang kanilang buhok ay napakahaba at ang kanilang balat ay patuloy na kulubot. Nakakatakot at nakakadiri ang itsura nila. Sa harap nila, gayunpaman, ay isang bata na wala pang 1 metro ang taas. Gayunpaman, bagamat maliit ang bata, kakaiba rin ang kanyang palamuti sa katawan.
Siya ay hubot-hubad, na may nakasabit na mahabang seda sa kanyang katawan. May sky-high braid sa kanyang ulo. May berdeng tirentas sa tirentas. May maliit na lang sa kaliwang bahagi ng kanyang baywang, at isang basket sa kanang bahagi. May isang itim na ahas sa basket. Sa kabilang banda, siya ay mas normal, at ang kanyang mga damit ay napakarilag. Ang pinuno ay isang babae. Hindi man siya kasing galing ng dalawang nakulong sa Fairy Valley, siya rin ay marangal at maganda. Ang ilan sa kanyang bahagyang itim na mga mata ay parang usok na makeup ng lupa, na nagdagdag din ng kaunting ligaw at pagka-enchant sa kanya. Mo bait iyan, anong ginagawa mo? Pumayag akong mag-ambush together. Nakaayos lang ang mga subordinate ko, but you asked us together. Nakabuka ang bibig ng bata sa harap ng higanti. Bagamat parang bata ang boses niya, hindi naman siya masyadong childish. Sa kabaligtaran, siya ay medyo taksil at masama. Demonyong multo, dahil napag-usapan na natin ang pagtutulungan ng unang palasyo at ikalawang palasyo, hindi ka na makapagsalita ng kalokohan. Sa kabilang banda, malamig at naiinip na sabi ng leading woman. Pagkatapos nito, ang babae ay tumingin sa Magic North Sky na walang pasensya at sinabi, ano ang masaya para sa iyo? Malaki, malaki. Excited na bulalas ni Mobitian. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.